At saka, hindi ba mas maganda kung sa totoong anak mo naman talaga siya ipagkakasundo, Emilion? Why are you choosing your illegitimate daughter to be his wife? Talina! Medyo naiinis na si Papa dahil sa pagdabog ng kanyang baso. Sa lubong na ang kanyang kilay habang kaharap ang asawa. I am trying my best to convince the Soto. This is not a simple request to begin with. I need their connections. We need each other. Sobrang yaman at laki ng kumpanya ng mga Soto. Their business is useful in our business, so we need to satisfy them. Emilion, I just don't understand na bakit ang anak ni Athena ang pinili at hindi ang anak ko. Tumaas ang boses ni Tita Talina. My daughter likes Leonardo, and yet you are hurting her. Tumayo ako dahil hindi ko na mapigilan. I am tired hearing those words. Paulit-ulit na lang. Illegitimate daughter. Anak sa labas o kung ano-ano pa. I am tired. All I want is recognition from him. At wala nang iba. Sabay silang nag-angat ng tingin sa akin. Walang kaso naman po sa akin kung kay Amira niyo po ipapakasal si Leonardo o kung sino-sino pa na lalaki riyan. Panimula ko tumigpit ng hawak sa kamay ko. Ginawa ko lang naman ito dahil gusto kong kilalanin ako ni Papa bilang anak niya. Nilingon ko si Papa na ngayon ay hindi nakatingin sa akin, ngunit alam ko na nakikinig siya. Gusto ko lang naman na kilalanin niya ako bilang anak niya at wala nang iba. Pumiyok ang boses ko. Gusto ko rin maramdaman kung paano magkaroon ng isang ama. Yun lang naman. Sumikip ang dibdib ko. Yun naman pala eh. Maligayang sambit ni Tita Talina. Sabay baling kay Papa. Emilion, why can't you just accept her? Wala naman siyang habol kundi ang pagmamahal mo bilang isang ama. Oo nga naman, Daddy. Pagsang-ayon ni Amira sabay ngisi. I will accept her as my sister. Pilit akong ngumiti at bumalik sa pagkaupo. Wala akong narinig na sagot mula kay Papa, kaya mas lalo lang sumikip ang dibdib ko. Bakit sobrang hirap akong tanggapin? Bakit kailangan pa pag-isipan? Sobrang hirap ba talaga para sa kanya yon? Bakit? Wala naman sigurong kaayaw-ayaw sa akin para hindi niya ako tanggapin bilang anak niya. Wala naman akong pakialam sa kayamanan niya. Naiintindihan ko minsan ang galit ni Tita Talina sa akin kasi anak ako sa labas. At masakit yun para sa kanya na niloko siya ng asawa niya. Nang matapos ang pananghalian niya, napagdesisyonan ko na magkulong muna sa kwarto. Ayos lang naman sa akin kung hindi ako ang ikakasal. Mas mabuti na yun eh. Dahil hindi ko naman hangarin ang maikasal sa taong bago ko palang nakilala. Nagtipa ako ng mensahe para kay nanay. Ako, Nay, kamusta na po kayo? Dadalaw po ako sa inyo kapag nakakaraos po ako. Isinend ko na siya pagkatapos at saka inilapag sa side table ang phone ko. Huminga ako ng malalim at humiga sa kama. Ilang minuto ay nag-beep ang phone ko. Agad kong inabot ang phone ko at tiningnan kung sino ang nag-text. Nung una akala ko si nanay kasi siya naman ang itinext ko. Kumunot ang noko ng isang unregistered number ang bumungad sa akin. Unregistered number. Hi. Napangiwi ako at ibinalik sa side table ang phone ko. Kung sino-sino na lamang ang naliligaw at hindi ko trip magkaroon ng textmate. Pumuntong hininga ako at bumalik sa paghiga. Hindi na dapat pang pag-isipan ng mga ganoon sa totoo lang. Walang gustong maikasal sa lalaking hindi mo gusto. Kaya kapag sang-ayon si Papa at tatanggapin niya ako, magiging masaya na ako. Umawang ang labi ko at ibinalik ang tingin sa phone na nasa side table. Nang magring ito, inis akong bumangon at inabot ito. Nagulat ako nang makita kong tumawag ang unregistered number. Bigla tuloy akong kinabahan. Baka kasi killer to o ano. At saka wala naman akong pinagbibigyan ng numero ko ah. Bukod kay Nanay, Hera, Lex at Jana, silang apat lang naman ang nakaregister sa phone ko. Kaya sino to? Nanginginig ang kamay kong pinindot ang answer. Napalunok ako at unti-unting itinapat sa tenga kong phone ko. Hello? Sino to? Bungad ko agad. Isang halakak ang nagpatigil sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nakakaakit ang kanyang halakak. This is me, Leonardo. You made me feel unwanted again, ha? Humalakak siya mula sa kabilang linya. Bakit ka tumawag at paano mo nalaman ang numero ko? Sunod-sunod ko na tanong. Hindi kasi ako mapakali. Are you still mad at me? You want me to come? Napatayo ako sa sobrang gulat. Ano? Pinamimigay mo na ako, ha?
Bigla akong kinilabutan sa kanyang boses. Wala nang humor dito at umusbong bigla ang kaba sa akin. You really don't like me? Ano bang pinagsasabi mo? Kunot noo kong tanong sa kanya at bumalik sa pag-upo. I got a news that I am going to marry your elder sister. Malamig niyang sambit na nagpatigil sa akin. Tell your father that my family will not gonna negotiate with him anymore. If I'm not going to marry you, then I am going to take you myself then. Namutla ako sa narinig. Seryoso ng kanyang boses at hindi ko na ulit narinig ang kanyang halakhak. Bakit? Hindi ko maiwasan ng magtanong. Bakit ako? I am an illegitimate daughter. Mapapahiya ang pamilya niyo kapag ikakasal ka sa akin. I am useless and uneducated. Yan bang sinabi ng mga tao na nasa paligid mo? Malamig niyang tanong na ikinagulat ko. I don't care. Save this number, baby. I will text and call you every day. Kinagat kong ibabang labi ko. Bakit ko naman gagawin yun? Hindi mo na ako kailangang makita pa. Napangiwi ako nang binabaan niya ako ng tawag. Inis na sinabunutan kong buhok ko at humiga sa kama. Ilang araw ang nakalipas ay biglang nagbago ang lahat. Biglang bumait sa akin sina Tita Talina at Amira sa akin. Siguro magandang desisyon na hindi ako maikasal para magkasundo rin kami. You want to go with me? Maligayang tanong sa akin ni Amira habang kumakain kami sa hapag. Gagala kami sa bar ngayong gabi with friends. Maybe you want to come? Siya lang ang maingay sa hapag at tahimik na ang iba. Nakita ko sa gilid ng mata kong pagtaas ng kilay ni Tita Talina sa kanyang anak. Si Papa naman ay napaangat ng tingin kay Amira. It's good that you are treating her as your sister, Amira. Sambit ni Papa, sabay baling sa akin. Why don't you go with her, Ashley? Of course, Daddy. She's my sister after all. Kumindat siya sa akin at binalingan si Papa. By the way, Dad, kailan tayo pupunta sa mga Soto? I'm so excited to meet Leonardo. Iha, you are so excited. Si Tita Talina sabay baling sa kanyang isang anak na tahimik lang sa gilid. Sofia, I hope you are doing great in school. I will check your grades later. Kumunot ang noo ko nang makita ko si Sofia na tumango sa bayo ko. Hindi ko maiwasan na ma-curious sa kanya. Siyang pinakatahimik at hindi siya close sa parents niya. Pero base sa kwento ni Hera sa akin, matalino raw si Sofia, kaya siguro pressured ito. Si Sofia ay singkit ang mata, maputi at hanggang bewang ang straight na buhok. Naka-eyeglass siya at naka-braces. Ang sabi ni Hera sa akin ay kaka-18 lang ni Sofia noong nakaraang buwan. Si Amira naman ay maputi rin ang balat. Hindi maipagkakaila na maganda siya dahil sa tangos ng kanyang ilong. Yun yata ang asset niya. Makapal ang kanyang kilay at may mataray siya na tingin. Ang kanyang buhok na kulay brown ay hanggang balikat lang niya. Magiging busy ang mommy next week. Si Tita Talina. I want a grand birthday for my beloved daughter. Marami akong kokontakin at i-hire. OMG, tumili si Amira at tumayo para lapitan si Tita Talina. I am so happy, Mommy. I love you so much. Unregistered number. Why are you not answering my calls? Unregistered number. You didn't save my number? Unregistered number. Pupunta ko riyan. Umawang ang labi ko, tinakpan kong bibig ko sa sobrang gulat. Tinagtad ako ng ilang missed calls galing kay Leonardo at mga text niya. Ano pang kailangan ng lalaking ito? Umupo ako sa kama at nagtipa ng reply. Ako. Pasensya na kung hindi ko nasagot. Pero sana wag ka nang mag-text o tumawag. Wala na akong connection sa'yo. Nireview kong mensahe ko bago ko ito isinend. Bumuntong hininga ako tumiga sa kama. Nabobore na ako rito lalo na't wala naman akong ginagawa. Pinag-isipan ko rin ang sinabi ni Amira kanina na sasama ako sa kanya. Hindi pa ako nakapunta ng bar. Natatakot din ako dahil ang sabi ng iba, marami raw manyaki sa bar. Pero gusto ko rin naman ma-experience yung pagbabar. Gusto ko rin matikman kung anong lasa ng mga alak doon. I want to take this opportunity hanggat narito pa. Gusto kong mahinahon at mabait palagi si Amira sa akin. At kung si Leonardo lang din naman ang paraan, ay talagang magbaback out ako sa kasal. Sasama ka? Maligayang sambit ni Amira nang pinagbuksan niya ako ng pinto. Gabi na ngayon at nakita ko na bihis na siya. Umawang ang labi ko nang makita ko kung gaano ka-nice ang kanyang damit. Oo,
Napasinghap ako nang hinila niya ako papasok sa loob ng kwarto niya. Namangha ako sa kanyang kwarto dahil mukha na itong isang bahay. May sala, malaking flat screen TV, malaking kama, walk-in closet at iba pa. Magulo ang kanyang kwarto kaya siguro stress ng tagalinis nito. Sorry, my room is messy since naghahanap ako ng mga damit for the bar. Pinaupo niya ako sa kama niya at pumasok siya sa loob ng walk-in closet niya. Nang masilip ko ito ay namangha ako sa dami ng mga damit at may nakita pa ako na koleksyon ng mga sapatos, sandals at bags. Kulay baby pink ang pintura ng kanyang kwarto at halos lahat ng mga kagamitan niya ay kulay pink. Ito! You can wear this one. Tumakbo pa palapit sa akin si Amira at ipinakita niya sa akin ng magandang damit na mamahalin. Umawang ang labi ko nang makita ko kung gaano ito kaganda. Ngunit napangiwi ako nang makita ko kung gaano ito ka-nice at ka-revealing. Nang tiningnan ko ito, isa itong black off-shoulder crop top at maiksing denim skirt. Napalunok ako at kinuha ito. Masyado yatang maiksi. Kinagat kong ibabang labi ko. Ano ka ba? Inirapan niya ako at bumalik sa kanyang walk-in closet. Siyempre, pupunta tayong bar. Hindi ka naman pwedeng mag-gown doon. At saka mas maiksi pa sa akin, no? Pumuntong hininga ako at sumang-ayon na lamang sa kanya. Siguro tama na rin na makasundo kong isa sa mga kapatid ko sa asawa ni Papa. Gusto kong iparamdam sa kanya na hindi ako nakikipagkompetensya o ano pa. Ayoko ng gulo. Kaya hanggat maaari iiwasan kong maaaring magpapagalit sa kanila. Matapos kong suotin ang bigay niyang damit ay inayusan niya ako. Nasa bar ng mga friends ko. Nakangising sambit niya habang sinusuklay niya ang buhok ko. Nasa harap ako ngayon ng salamin habang inaayusan niya ako. Masyado akong naninibaguhan sa kanya. Siguro sigurong tinatago niyang ugali. Mataray si Amira at masyadong na-impluwensya ng ugali ni Tita Talina. Pero siguro ito ang totoong ugali niya. Ang ganda pala ng buhok mo. Puna niya. Kung totoong kapatid lang kita, baka we're close na. Bakit kasi anak ka pa sa labas? We could be besties, you know? Napangiti na lamang ako. I am excited to meet Leonardo again. Pagkwento niya. Ang gwapo niya talaga at ang pagiging suplado niya ang mas lalong nagpapa-attract sa kanya. Hindi na ako nagsalita at nakinig na lang sa kanyang kwento. Wala naman akong interes sa lalaking yun kaya sana wag na niya akong i-text lalo na't si Amira ng magiging asawa niya. Tada! You're done! Aniya at itinayo ako. Marami akong friends na boys at irereto kita sa kanila. Hinawakan niyang balikat ko. I'm sorry kung naging malupit ako sa'yo. I'm just pleased. Ayoko kasi na may kumakalaban sa akin. And the fact that your mom was my dad's mistress. Okay lang. Naiintindihan ko. Sagot ko agad sa kanya. At saka, hindi naman ako nakikipagkompetensya sa'yo. Gusto ko lang talaga na kilalanin ako ni Papa bilang anak niya. After what you did, I'm sure he will. She grinned. Mahina akong tumangot na pangiti na lamang. Dad, I am going to use my car and I don't need bodyguards. Giit ni Amira nang pinipigilan kaming umalis. Nasa likuran lang ako. Nahihiya sa damit na suot ko. Hindi kasi ako sanay sa ganito ka-nice at may kolorete pa sa mukha ko. Gabi na, anak. At basta, hindi pwede. Mom, convince Dad, please. Frustrated na pakiusap ni Amira kay Tita Talina na nakahilig lang ngayon sa may pinto. Nakahalokip-kip. Darling, kailangan mo talaga ng bodyguards. Hindi ka lang basta-basta. You are Emilion's daughter and soon-to-be owner of his wealth. You are different from your friends. Si Tita Talina sabay baling sa akin. Ashley don't need protection since no one knows that she is an illegitimate daughter of Emilion. And she can wander wherever she wants to go. Tinikom kong bibig ko at hindi na lamang nagsalita. Alam ko naman na kahit na hindi ako tinatrato ni Tita Talina gaya noong una, alam ko na may tagong galit at inis pa rin siya sa akin. Papa, on the other hand, is now mad. Amira, kung ayaw mo, bumalik ka rito at huwag ka nang mag-bar. Galit na sambit ni Papa. I'm just doing this for your safety. Sumikip ang dibdib ko sa hindi ko alam na dahilan. Siguro nakaramdam ako ng selos kay Amira kasi alalang-alala si Papa sa kanya. Pero sa akin hindi. Hindi man lang niya ako malingon. Hindi man lang niya ako makausap ng maayos. Okay, pagsuko ni Amira. But please don't set a time. I want to enjoy the rest of the night. And you don't have to worry since Ashley's with me.
Lumapit si Amira sa akin at biglang niyakap ang braso ko. Bigla akong nailang dahil sa kanyang ginawa. Nakita kong pagtaas ng kilay ni Tita Talina at napailing. Si Papa naman nakatingin lang sa amin at kalaunan, napabuntong hininga. Alright. You're here! Sinalubong kami ng mga nice at eleganteng mga kaibigan ni Amira. Nagbeso-beso sila at nagpupurian. Pinagmasdan ko ang clubhouse at talaga namang mamahalin. EL Clubhouse. Yun ang pangalan ng bar na pinuntahan namin. Binalingan ako ng isa sa mga kaibigan ni Amira na may maitim at maikling buhok. Tinaasan niya ako ng kilay at nagtakang binalingan si Amira. Who is she, Amira? I didn't know that you're with someone. Ani at mahinang humalakhak. Kinakabahan ako dahil baka hindi ako ipakilala bilang kapatid ni Amira. Napalunok ako tiningnan si Amira na ngayon ay nakangiti na. She's my sister, Arabelle. Nakangiting sambit ni Amira at hinawakan ng braso ko. She's my half-sister. Gulat ang nasa mata ng mga kaibigan niya at muli akong binalingan. Oh, so your dad cheated? Hindi makapaniwalang tanong ng may kulot na buhok na babae. Well, she looks exactly like your father, Amira. They have the same looks. Don't think about it, guys. Hinila ko papalapit ni Amira. It doesn't matter. Be nice to her, okay? Of course. Sambit naman ng babae na may straight na buhok na hanggang bewa. I think she will be fun to be with. She smirked. Halos mabingi ako sa sobrang lakas ng tugtog sa bar. Naninibaguhan ako dahil sa dami ng tao at marami pang nagiinuman. Cheers! Ayaw mo talagang uminom? Tanong ni Chel. Siya ang isa sa kaibigan ni Amira na may maikling buhok. Hindi naman to nakakalasing. Halos hindi ko marinig ang kanyang sinabi dahil nga sa ingay ng buong club. May table naman at lahat puro mga mayayaman ang nasa loob. Ako lang yata ang naligaw dito. Umiling ako kahit hindi ko masyado narinig ang kanyang sinabi. Wala akong balak uminom. Nakaupo lang ako sa may sofa habang pinagmamasdan ng mga tao. Napangiwi pa ako at napaiwas ng tingin nang makita ko na may naghahalikan. Let's dance! Tumayo si Amira na may dalang alak kaya medyo nataranta ako. Hala, tatayo na sana ako ngunit pinigilan ako ni Chel. Gulat na naglingon ako ng tingin sa kanya. Hayaan mo si Amira. Sambit niya at tinapik ang sofa. Mahilig na talaga siya mag-bar and she knows how to handle things at the bar. She really is wild kapag lasing. Nanghahalik yan ng mga tao kapag lasing. Baka may mangyari. She's turning 21, Ashley. Natatawang sambit niya. You don't need to worry about Amira. You need to worry about yourself first. Ang dali mo lang mahulaan. You're not into this, right? Probably this is your first time. Hindi na ako nagsalita at sinilip na lang ang orasan sa phone ko. Pero munti ko nang mabitiwan ng phone ko nang makita kong missed call mula sa isang unregistered number. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang makita kong tad-tad na text. Unregistered number. Where are you? Unregistered number. You are ignoring me, huh? Unregistered number. Your father will know soon that I will not gonna marry your sister. Unregistered number. Bar, ha? Namilog ang mata ko at biglang nagpalingalinga sa huli niyang text. Alam niya na nasa bar ako? Are you okay? Nag-aalalang tanong sa akin ni Chel. Kami na lang dalawa ngayon dahil nasa dance floor ng tatlo. Ha? Parang nakakita ka ng multo riyan. Kumuha siya ng baso at nagsali ng alak. Maybe you need a drink. Inabot niya sa akin ang baso na may alak. Nagdadalawang isip ako kung tatanggapin ko ba ito o hindi. Hindi pa ako nakakatikim ng alak. Hindi ko nga alam kung anong lasa nito at kung anong magiging epekto nito sa akin. Sige na, hindi naman niya nakakamatay. Humalakhak siya at kinuha ang kamay ko. Kinuha niya ang kamay ko at inilagay sa kamay ko ang isang baso ng alak. Tumayo siya at ngumiti sa akin. Uminom ka, pupuntahan ko muna sila Amira. Kumaway siya at pagewang-gewang na naglakad patungo sa dance floor. Naiwan ako sa sofa na mag-isa. Masyadong madilim sa parte ko kaya ay medyo kinakabahan ako. Tiningnan kong baso na nasa kamay ko at unti-unting inilapit sa ilong ko para amoyin. Isang beses lang naman, nasabi ko sa aking sarili at itinapat sa bibig ko ang baso. Akmang iinumin ko na sana ito nang may isang kamay na pumigil sa akin. Napasinghap ako at gulat na binalingan ng taong pumigil sa akin. Madilim ang tingin at salubong na kilay ang sumalubong sa akin. Inagaw niya sa akin ang baso at padabog na inilagay sa lamesa.
Umusog siya papalapit sa akin at ang kanyang isang kamay ay nasa likuran ko na. Para tuloy siyang nakaakbay sa akin. Leonardo? Bulong ko at napaatras. Ngunit agad niyang kinuha ang isang kamay ko, tinawakan ng mahigpit. Umangat ang gilid ng labi niya at humilig papalapit sa akin. Akala ko'y nakalimutan mo na ako. Aniya sabay pasada ng tingin sa akin. Nakita ko na umigting ang kanyang panga nang ginawa niya yon. Bumilis ang tibok ng puso ko lalo na nang sinakop na niyang buong space para sa aming dalawa. Amoy na amoy ko ang kanyang mamahaling pabango at naamoy ko rin ang alak mula sa kanyang hininga. Niliitan niya ako ng mata. You are not allowed to drink. Bakit ka nandito? Nauutal ko na tanong at nag-iwas ng tingin. Sobrang lapit na namin sa isa't isa kaya natatakot ako na baka makita kami ni Amira. Because you're here and you didn't reply to my text. Malambing niyang sambit at hinaplos niya ang pisngi ko. I never thought na sa bar lang pala kita makikita. Lumayo ka sa akin. Sinubukan ko siyang itulak ngunit masyado siyang malaki at malakas. Kaya walang silbi ang pagtutulak ko. Why? Ngumisi siya. Are you pushing me away because you already have feelings for me? Napasinghap ako't gulat na binalingan siya. Hindi, tanggi ko agad. Wala akong gusto sa'yo. Napawi ang ngisi niya at napalitan ng pagkakunot ng noo. Why? Ha? Napakurap-kurap ako. Bakit mo pa tinatanong? At saka, may gusto ang kapatid ko sa'yo. Sana naman, i-crushback mo. Umawang ang labi niya at napalayo sa akin. Nagulat ako nang bigla siyang humalakhak. What? Natatawa niyang tanong sa akin. We are not a teenager anymore para sa crush-crush na yan. Humilig siya muli papalapit sa akin. At ikaw ang gusto ko, hindi ang kapatid mo. Hindi ko maiwasan ang pagdudahan siya. Ang dali niya kasing sabihin na gusto niya ako eh. 1 linggo pa lang kaming magkakilala. Tinulak ko siya at kinuha ko ang baso na may alak sabay lagok. Shit! Agad niyang inagaw mula sa akin ang baso at dinaluhan ako. I told you not to drink. Pumikit ako at lasang-lasa kong pait sa lalamunan ko. Nagngulat ako ng mata at lumayo sa kanya. Lumayo ka nga sa akin. Inis kong sambit at sinamaan siya ng tingin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Bukod sa hindi kita gusto, bago pa lang tayo magkakilala. Kaya isang tanga lang ang maniniwala sa'yo. I have a crush on you then. Aniya sabay hawak sa braso ko. I have a crush on you. Is it acceptable enough to marry you? Mabilis na kumabog ang puso ko dahil sa sinabi niya. Madilim sa parte namin kaya hindi ko masyadong kita ang kanyang ekspresyon. Ang kapatid ko ang ikakasal sa'yo. Mariin kong sinabi sabay bawi sa kamay ko. Kaya tigilan mo ng crush-crush mo sa akin. Dahil hindi na tayo teenager. Inulit ko ang kanyang sinabi at ibinato ito sa kanya. Ngumuso siya at napangisi. Ikaw ang pinili ko. How could you back out? Naging kulog ang kanyang boses. May ngisi pa rin sa kanyang mukha ngunit alam kong hindi na ito totoo. If I will not going to marry you, then there's nothing we could offer to your father. After all, we don't really need his wealth. Wala rin naman akong pakialam sa negosyo ni Papa. Ang tanging gusto ko lang ay ang tanggapin niya ako bilang anak niya. Gusto ko tratuhin niya ako gaya ng pagtrato niya kina Amira at Sofia. Wala akong pakialam. Nag-iwas ako ng tingin. At saka, wala sa plano kong mag-asawa ng maaga. Really? He chuckled. You really don't want to marry me? I am the key so your father will accept you as his daughter. Ano bang punto mo? Hindi ko maiwasan ng mainis sa kanya. Maingay ang club kaya kailangan kong lakasan ng boses ko. Pareho lang din naman yun kung magpakasal kayo ng kapatid ko. Umayos ng upo si Leonardo at sumandal siya sa couch. Hinagod niya ako ng tingin bago siya humalukip-kip. Illegitimate daughters, sons, and so on are really unashamed to a family who is widely known. Your father is not just an ordinary businessman. Nasa mga articles ng buong buhay niya. May sariling biography na siya sa Google. His whole story was already been exposed and yet, wala akong nabasa na Ashley Vriel Villamayor. Aniya sabay nisi sa akin. Bigla akong natigilan at nanigas dahil sa narinig. Sumikip ang dibdib ko at biglang nanubig ang mga mata ko. Totoo naman, halos lahat ng tao ay alam na ang buhay ni Papa, kung sinong pinakasalan niya at kung ilan ang anak niya. Sobrang linis ng kanyang pagkatao sa mga articles at kahit isa, wala akong narinig o nabasa na pangalan ko.
Papa is ashamed to have a daughter like me. Hindi niya ako kinilala kasi nakakahiya ako at baka ako pang magiging dahilan ng pagkasira ng imahe nila. Kaya tinanggap ko ang alok niya na magpakasal para kilalanin niya ako. Sabik ako magkaroon ng ama at sabik na sabik ako sa pagmamahal. And this guy in front of me, alam kong kinukumbinsi niya ako na pakasalan siya. Ano bang makukuha niya kapag akong pakakasalan niya? Wala siyang makukuha sa akin. Kaya hanggang ngayon ay nagtataka pa rin ako kung bakit iginigiit at pinipilit niya pa rin na ako ang pakakasalan niya at hindi ang kapatid ko. Nang pumatak ang luha ko ay napaatras ako. Nakita ko na natigilan siya. Napawi rin ang kanyang pilyong ngisi dahil sa bigla kong paghikbi. Hey! Nataranta siya. Tuluyan ng tumulo ang mga luha sa mata ko at kasabay ng kaunting paghikbi ko. Ang sama-sama niya talaga. Tinakpan ko ang mukha ko at mas lalong umatras. Shit, you're crying. I'm sorry. Hindi ko na pinakinggan ang kanyang paliwanag dahil tumalikod na ako at tumakbo patungo sa dance floor. Hinanap ng mata ko si Amira at ang mga kaibigan niya, ngunit wala akong nakita. Sobrang sikip ng dinaraanan ko kaya natapakan pa ako ng isang babae ng kanyang killer heels. Aray! Reklamo ko at napaatras. Bakit ka kasi nariyan? Inis na sambit ng babae at biglang hinalikan ng lalaking kasayaw niya.